Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is good. Marami pong upuan dito sa harap. Kung gusto niyo pong pumunta, kung gusto niyo maging row 1. Marami pong lugar pa dito sa harap na pwede po nating i-occupy. Nung wala po tayong aircon, mga kapatid, init na init tayo. Pero ngayong may aircon tayo, masyado malamig dito sa portion na to, ano po? Kaya sa mga susunod, magbabaon tayo ng ano. Huwag po kayong mahihiyang mag-comb. Ito po, mainit po sa katawan to. Ganito. Kung meron po kayong mga coat, mga suit, sa inyo pong mga bahay, huwag natin pong sayangin. Mas maganda po maganda po yung ating presentable po ang ating pagdalo or pakikiisa sa pananambahan sa Panginoon. Ayan. Ayan. So, yan. Kitang-kita po natin na occupy po ang ating mga seats. Okay. Being a pastor, mga kapatid, sa church po na ito, ako po ay nagagalak. I'm so blessed na nakikita ko po yung ginagawa ng Panginoon sa ating lifetime, sa buhay po natin, most especially dito po sa mga young people po natin. So, nagagalak po ako, kami mga pastoral, na nakakakitaan po natin ng future yung ating pong iglesia. Meaning, habang tumatanda po kami nila Pastor Boyet, si bata pa si Pastor Jonathan, hindi ko masabing tumatanda. Habang tumatanda kami nila Pastor Boyet, nila Kuya Rick, at lumalaos papunta sa panahon na kami magre-report na sa Panginoon, nagagalak po ako na marami po akong nakikita mga young people. Sa ngayon, mga young pro na sila, handled sila ni Pastor Jonathan, na I can say na talaga pong mapag-iiwanan na sila o mapagsasalina na sila ng makatotohanang ministry para sa Panginoon. Nakikita ko po yon, how they grow spiritually, paano sila lumalago, at paano po sila the way they exhort the theology that they have, mga kapatid, ay pwede kong sabihin, pwede kong ikagala na talaga pong sila po ay nile-level up ng Panginoon. At nais ko pong pasalamatan ng Panginoon doon. Papurihan po natin ang Panginoon, palakpakan po natin siya. Ibig sabihin, this ministry, this church, has a bright future. Spiritually, nakikita na natin yung physical setup. Materially, marami na rin mga young professional na nandito pa hanggang ngayon, gumraduate sila, meron na silang mga trabaho, pero hindi sila umaalis ng church. At nakikita natin, nagagamit pa rin sila sa church. At nakakatuwa po yun. Sapagkat maganda po ang hinaharap ng iglesia. Dahil po doon sa mga nakikita natin ganyan. So, ang kinanta po kanina ng mga kasama ng mga young, pati yung mga bata, is Christus Victor. Christus Victor, or sa English, the victorious Christ. Ang mapanagumpay na Kristo. Ang mapanagumpay na ating Panginoong Heso Kristo. Yan pong ibig sabihin. Ang tanong po natin sa ating sarili, mga kapatid, mapanagumpay po ba talaga si Kristo? Paano niyo po nasabi? Paano po natin masasabi na ang ating Panginoong Kristo ay talagang mapanagumpay kung titingnan natin yung ating setup? Paano po ito nagiging makatotohanan sa atin? Ang kapatid, ang nababasa natin sa Biblia na pinanggagalingan ng ating katotohanan para sabihin natin nagtagumpay ang Panginoon is yung istorya
na nagtagumpay siya sa krus ng Kalbaryo. Okay, sumunod siya sa ating Diyos unto death, hanggang sa kanyang kamatayan, at nakita natin sa pamagitan ng patuto sa Biblia na after He died, He rose again, and He ascended to heaven. Okay, nandun siya sa trono ng ating Diyos ngayon, na ating Panginoong, ng ating Diyos Ama, naluluklok siya sa kanan ng Ama, at anong ginagawa niya doon? Paano natin nasasabi na ang Panginoong Jesucristo ay talagang mapanagumpay hindi lang sa kanyang mga past victories, but until now, He is victorious. Nananagumpay siya saan? Saan siya nananagumpay? Paano nagmamanifest ang kanyang katagumpayan, mga kapatid? Tandaan natin, ang tinapos na gawain, listen very carefully, ang tinapos na gawain ng Panginoon ay hindi istorya na lamang. Hindi po istorya lamang yun. Ang tinapos na gawain ng Panginoon ay evident pa rin, nagmamanifest pa rin, maging sa ating kapanahunan at maging sa ating buhay ngayon. The question is, nagtatagumpay ba siya sa iyong buhay ngayon, kapatid? Mapanagumpay ba si Kristo ngayon sa iyong buhay? May ebidensya pa ba, may manifestation pa ba na ang Panginoong si Kristo ay nagtatagumpay pa hanggang ngayon sa iyong buhay, kapatid? Is He still victorious even today in your personal life? Or na? Baka hindi na. Baka hindi na makita na ang Panginoong Jesucristo ay nananagumpay. So, the message for today, my dear brethren, is the third part of chapter 2 ng mensahe ng Panginoon para sa buong taon. Ano po ang mensahe ng Panginoon para sa buong taon? You are more than conquerors in Christ. At paano ginagawa ng Diyos na tayo ay maging higit pa sa nananagumpay? Paano nagiging evident? Paano nagmamanifest ang pananagumpay ni Kristo sa iyong personal na buhay, kapatid? You are more than conquerors in Christ. Okay? So, ibalik natin para mapagtagni-tagni natin, mapagdugtong-dugtong natin kung ano yung pinag-aaralan natin sa buong taon. The message is, you are more than conquerors in Christ. And we are now in the chapter 2. Okay? And part 3 of the chapter 2. Ang kabuuan na ito, mga kapatid, ay mga aralin na nagpapakita ng buong plano ng Diyos para sa iyong kaligtasan at kung ano yung katuturan ng kaligtasan pinagplanuhan niya sa iyong buhay. Ano ang nangyayari nung ikaw ay niligtas ng Diyos sa pamamagitan ng pananagumpayan ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo? Ano mga epekto nito sa iyong buhay? Ito ba istorya lang? O meron talaga itong kapangyarihan at epekto sa ating mga buhay bilang mga
hinirang ng Diyos. Okay? More than conquerors in Christ. God's process of making us more than conquerors in Christ for His glory. Para sa Kanyang kaluwalhatian. So tapos na tayo sa chapter 1, which is the past, plano ng Diyos. Ito yung mga ginawa ng Diyos before the world began, bago ang creation. You are elected, you are foreknown, nandiyan ba yan? You are elected, you are foreknown, you are predestined. At ngayon tumatakbo na tayo sa chapter 2, which is the present. Pagkatapos ng plano ng Diyos, nung lalangin niya ang sanlibutan, nung patakbuhin niya ang istorya ng tao, ito ang mga nangyayari, mga kapatid. God's execution of that plan. Tapos na tayo dun sa part 1, which is call. Tapos na tayo sa part 2, which is justified. Pag-aaralan natin yung pangatlo. Okay? Being conformed and being sanctified by God through our Lord Jesus Christ. So, let us again read what is being said in Romans chapter 8, verses 28 to 30, bago tayo magpalaot, mga kapatid. Tingnan natin yung ating sinusundang proseso o plano ng Panginoon na nakasulat mismo sa Biblia. And we know, tandaan natin mga kapatid, ang kinakausap ni Apostol Pablo dito ay mga tao na tinatanggap niya at pinaniniwalaan niya na mga nakakalam. Sapagkat ang kinakausap niya dito ay mga pinaniniwalaan niya ng mga anak ng Diyos. Okay? Kaya sinimulan niya ang kanyang pag-uusap na, and we know. Ibig sabihin, yung alam ko, sabi ni Apostol Pablo, yung alam ko ay alam niyo. And we know. Okay? And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Okay? Sinasabi ni Apostol Pablo dito na nagtrabaho ang Diyos. Meron siyang ginagawa. Meron siyang trabaho. At ang trabaho na yon ay sinimulan na niya, hindi pa man nagsisimula ang sandaigdigan. In all things, when we think of the creation, hindi lang ikaw, hindi lang si tatay mo, hindi lang si lolo mo, si lola mo, all creation. Pag pinag-usapan natin ang buong creation, babagsak siya sa katotohanan na ang lahat ng ginagawa ng Diyos sa buong nilalang niya, sa buong creation niya, ay patungkol, listen very carefully, sa kabutihan mo. Let that sink in your mind and in your heart. Para makita mo ang kadakilaan ng Diyos, makita mo ang pagmamahal ng Diyos sa kanyang mga hinirang. In all things, God works. For what? For the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. And then sinimulan niya, yung ginagawa niya noon pa man, for those God foreknew, He also predestined to be conformed to the likeness of His Son, Jesus Christ, that He might be the firstborn among many brothers. And then, 30, and those He predestined, He also called. Those He called,
He also justified, those He justified, He also glorified. Now, we have seen, we have read 3 verses in Romans chapter 8, 28, 29, 30. Ang ating pag-aaralan ngayon, mga kapatid, is sanctify. Pero tinitingnan natin itong verse 30, parang di natin makita yung word na sanctification. Parang tumalon yata siya when Paul said this statement in verse 30, and those He predestined, He also called. Those He called, He also justified. Those He justified, He also glorified. Nasaan doon yung sanctification? Mga kapatid, pag-aaralan natin yan eh. Pero Pastor, bakit wala naman doon sa proseso ng Panginoon? Bakit wala yata sa proseso? Bakit pagkayari niyang i-justify, itinalon na kaagad ni Apostol Pablo sa glorification? Okay, that's why we are studying the scripture thoroughly. Hindi yung basta binasa mo lang, tapos nagdesisyon ka, dahil tinamad kang mag-aral, nagdesisyon ka agad. Walang sanctification. Dire-diretso na sa glorification. Okay. Balikan natin. Verse 28 and 29. Balikan natin. Okay. Verse 29. For those God foreknew, He also predestined to what? To be conformed to the likeness of His Son. Okay. Yung second part natin yung second part natin nung past lesson natin is predestined. A third part is predestined. Elected, foreknown, predestined. Yun ang ginawa ng Diyos before the foundation of the world. Okay? Predestined. Ang Tagalog ng predestined is itinalaga. Okay? Ibig sabihin, nagplano siya ng kung sino ang magiging ikaw. Idinestino niya kung sino ang magiging si Pastor Doy pag ipinanganak ni si Pastor Doy sa mundong ibabaw. Listen very carefully. So, you are predestined to what? To be conformed. Okay? Nagplano ang Diyos, you are predestined para maging kamukha. Nino? To be conformed to whom? To the likeness of His Son. So doon pumapasok mga kapatid ang ating sanctification. Nagplano ang Diyos, idinestino ka na meron kang gagawin sa future. Kaya, pag binalikan natin ang salita, to be, which is, yun ang magiging ikaw. Hindi ka pa pinapanganak, pero pag pinanganak ka at nabuhay ka sa mundo, yun ang magiging ikaw. You are destined to be. And that conformity, that life, mga kapatid, ay tinatawag nating sanctification. You are being conformed, set apart, sanctified to be like His Son, Jesus Christ. And so, nakakakita tayo ngayon, mga kapatid, ng katuturan. Bakit nagplano ang Diyos
Bakit kanya ililigtas? Ano ang purpose niya? The purpose of His predestination is Christ likeness. Okay? Bakit naman Christ likeness? Which leads to His ultimate purpose. Ano yung ultimate purpose? Pag binasa pa natin sa ibabayan, for His name's sake or for His glory. Kapatid, ibig sabihin, ang buhay na hindi nagiging kamukha ni Kristo ay hindi mag-aani ng ultimate purpose ng Diyos, which is Christ likeness. Kapag ang buhay ng mga nagsasabing mananampalataya, ng mga nagsasabing anak ng Diyos, ay hindi nagiging kamukha ng buhay ni Kristo, hindi ito mag-aani ng kaluwalhatian ng Diyos. Iisang plano, and it never changes. Hindi ito nang babago. Ang plano ng iyong kaligtasan, kapatid, is this life will be sanctified, set apart, conformed in one image. And whose image is that? Jesus Christ. Okay, yun ang pag-aaralan natin mga kapatid. Merong katuturan ang iyong kaligtasan. Notice that the first 5 parts of God's plan of salvation all happen in spiritual realm. Listen very carefully. Huwag kayong papayag na hindi nyo maiintindihan ito mga kapatid. Okay, kung hihimay-himayan na natin yung pinag-aralan natin, nasa pang-anim na tayo in God's plan of salvation. Ano yung naunang 5? Sa past, mayroong ginawang Lord na you are elected, you are foreknown, and you are predestined. This happened before the foundation of the world. Kaya tinawag natin yung proseso na yun na the past. Okay? Tapos na yun. You are elected. Ikaw ay hinira. You are foreknown. Kinilala ka ng Diyos. You are predestined. Itinalaga ka niya. Idinistino ka niya. Yun ang past. Yun ang unang 3. Pumasok tayo ngayon sa present. Pagkayari nung nilalang na ng Diyos ang sanlibutan at pinatakbo na niya yung istorya ng sangkatauhan, eto na yung ginagawa ng Diyos. Okay? Nung may tao na, anong nangyari? Pang-4, yung mga hinirang niya, tinawag niya. They are called. Yung mga tinawag niya, pinawalang sala niya. They are justified. At pag-aaralan natin ngayon yung lahat ng pinawalang sala niya, tingnan mabuti, anong gagawin niya sa mga pinawalang sala niya? Papaging banalin niya. Sanctified. Gagawin niyang kamukha ng Panginoong Hesukristo. Ano ba ang Panginoong Hesukristo? He is holy and righteous. Listen very carefully. Holy and righteous. So meron tayong pinupunteriya pala. Ang Kristyanismo ay hindi, ligtas na ako. Tinanggap ko si Kristo eh. Kaya pwede na akong pumunta sa kabaret. Pwede na akong sumiping sa gusto kong sipingan. Anyway, ligtas na ako. Bayad na yung kasalanan ko dati. Bayad na yung kasalanan kong ngayon. At yung mga gagawin ko pang kasalanan, it is finished. No, no, no. No, no, no. Walang nakasulat sa Biblia na ganun ang plano ng Diyos. Walang ganung plano ang Diyos sa iyo, kapatid. Ang nakasulat sa Biblia,
Lahat ng included sa kanyang plano before the foundation of the world ay gagawin niyang kamukha ng Panginoong Hesukristo. Malinaw. Predestined to be conformed to the image of His Son, Jesus Christ, which is holiness and righteousness. Pastor, ang hirap. Hindi ako magiging kamukha ni Kristo. Talaga naman. Hindi ka talaga magiging kamukha ni Kristo sa level ng kanyang holiness and righteousness. Pero pag-aaralan natin paano ginagawa ng Diyos yun para sa iyo, kapatid. So kung mapapansin niyo, yung mga naunang 5, ito ay mga bagay na ginawa ng Diyos pero hindi natin nakikita. Because all these 5 previous lessons that we had, mga kapatid, ay nangyari sa spiritual realm. You are elected, hindi mo yun nakita nung hinirang ka. You are foreknown, kinilala ka, hindi mo yun nakita nung kinilala ka ng Diyos. Kasi yun ay noon pa. You are predestined, itinalaga ka ng Diyos. Hindi ka pa pinapanganak, hindi mo yun nakita. Nangyari lahat yun sa spiritual realm. Okay? And then, you are called by God. Nung pinanganak ka na at nagkamalay ka na, tinawag ka niya, Aloha, para sa akin ka. Gagamitin kita. Nung tinawag ka ng Lord, hindi mo yun nakikita. But your soul, nung nire-regenerate ka ng Lord, nararamdaman ng iyong kaluluwa. Because yung spirit ay binuhay sa iyo ng Panginoon. Pero hindi mo pa rin yun nakikita. That calling, that inner calling, ay spiritual. Hindi mo pa rin nakikita. And then you are justified. Pinawalang sala ka. Hindi mo yun nakita. Na pinawalang sala ka. Ngunit, kapatid, pupunta tayo ngayon. Lahat ng katuturan, yung katuturan ng lahat ng ginawa ng Lord na hindi mo nakikita spiritually, magiging evident ngayon. Magmamanifest ngayon sa pang-anim na parte ng plano ng Diyos. Ano yun? Sanctification. Okay? Isang buhay na binago ng Diyos. You cannot claim that you are Christian. You cannot claim that you are part of the elect of God. You cannot claim that you are living in the kingdom of God without being transformed, without being sanctified, without being conformed to the image of His Son, Jesus Christ. Maglilinawan tayo, Truth and Life Christian Church. Maglilinawan tayo, hindi tayo makikigaya. Christian. Eh mga balasubas naman. Christian. Eh gumagawa naman ng mga kabalastugan. No. Hindi tayo Kristiyano sa nguso. Mga kapatid, hindi. Pinapaalam sa atin ng Panginoon ang katotohanan. Especially young people. Hindi tayo Kristiyano pag linggo. Pero paglabas ng linggo, yung 5 araw, yung 6 na araw, ay hindi na tayo mga Kristiyano. Mas masahol pa tayo sa mga taga-sanlibutan. Wala tayong patotoo kung saan gagamitin ng Diyos bilang kapurihan ng kanyang banal na pangalan. No, that is not the goal. The goal is Christ likeness.
Okay? So, God's crystal clear proof. Listen very carefully. God's crystal clear proof of redemption, of regeneration, of justification, of salvation is, dahil lahat na ngayon ay hindi nakikita, the manifestation of that is sanctification. Okay? A conformed life to the image of His Son, Jesus Christ. Meaning mga kapatid, if sanctification is not happening, there will be a very big question mark in our profession that we are saved. Okay? Kung walang sanctification, kapatid, I'm telling you the truth, kasi it is written, kung walang sanctification, if this life is not being conformed to the image of God's Son, Jesus Christ, if sanctification is not happening in your life, ang ibig sabihin, the grace of God is not yet given. Okay? Salvation is not yet received. The Holy Spirit is not yet present. Listen very carefully, my dear brethren. We must see ourselves being conformed. Kailangan natin makita ang ating mga sarili, kapatid. Huwag mo i-ignore to. Huwag mo, basta ako, pinagsasabi ni Pastor, basta ako, Kristiyano ako. Pakailan ko ba sa mga sinasabi ni Pastor? Listen very carefully. And you will know the truth. And the truth that you know will set you free. You cannot be set free without knowing the truth first. You must understand. You must know the truth. So lagay mo yun sa'yo. I-note mo yun sa iyong isipan. Note! If sanctification is not happening in my life, then the Holy Spirit is not yet present. If the Holy Spirit is not yet present, then the grace of God is not yet received. Bakit ganon, Pastor? Kapatid, hindi mahina ang grasya ng Diyos. It is not a passive thing. It is an active power of God that can transform life. Kapangyarihan yun. Pag tinanggap mo ang grasya ng Diyos, kapatid, yun ay kapangyarihan at yun ang pag-aaralan natin. Hindi yung mahina. Binabago ka ng grasya ng Diyos. And that is the very reason why Jesus Christ died on the cross of Calvary. Para ibigay sa iyo ang kapangyarihan na yun. Ibigay sa iyo ang kapangyarihan na magpapabago ng lahat-lahat sa iyo. Isipan, perspektibo, ambisyon, plano, pangarap sa buhay, babaguhin lahat ng kapangyarihan ng Diyos kung pinanggap mo ang kanyang grasya. Okay? Aalisan natin, mga kapatid, yung mga kaisipan na patungkol sa kaligtasan, walang punteriya. Niligtas ka dahil may purpose ang Lord sa buhay mo, kapatid. And I am happy
God knows that I am happy. I'm so blessed, mga kapatid, that I can see. I can discern that most of us, especially young people, most young people, I can see them walking in that path. Nadidiscern nyo. Most of us, most of young people, doon lumalakad sa path na yun, sa path ng sanctification. Yun ang kinatutuwa natin, mga kapatid, na merong katuturan ang mga pinaggagawa natin. Kasi kung nagbubulahan tayo dito, naglulukuhan tayo, okay lang yan. Anong nangyari sa'yo? Ganun ba? Talagang ganyan, okay lang yan. Sige, ligtas ka pa naman. We will not do that. Hindi natin gagawin yun, mga kapatid. Sasabihin natin kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan upang maging handa tayo. Okay? So, our text for today is Romans chapter 6. Romans chapter 6. Yung title nito, hindi natin na ilagay. Romans chapter 6. Okay. Pag-aaralan natin ang sanctification. Ano ba ang nangyayari kapag ka niligtas ka ng Panginoon? Kung tunay kang nakaranas ng kaligtasan, kung tunay kang tinawag ng Diyos, kung tunay kang pinawalang sala, kung tunay mong naranasan ng katubusan, kung tunay mong tinanggap ang Kanyang grasya, kung tunay na namumuhay sa iyong banal na Espiritu, ano ba ang nangyayari sa isang tao na nakakaranas o nakaranas ng mga katotohanan na iyon? Okay? Romans chapter 6. Ang title nito is Dead to Sin, Alive in Christ. Okay? Nagiging makatotohanan yung pinakanta natin na Christus Victor. Mapanagumpay na Panginoong Kristo. Alam na natin, nagtagumpay na siya sa past. The means of our salvation, mga kapatid, yung mga proseso, yung mga requirement para sa ating kaligtasan, na pagtagumpayan na ng Panginoong Kristo sa past. And it has happened 2,000 years ago. Listen very carefully. Yung mga requirement para sa ating kaligtasan, kumbaga sa mga permits natin dito, sa mga permits, all the papers, all the documents, para mailabas yung permit natin, tinrabaho na lahat ng Panginoong Kristo. Tapos na. Listen very carefully. Ginawa na niya. That includes His death. The requirement of life. For the wages of sin is death. Ginawa na ng Panginoon. Tapos na. Ang papers, okay na. But, yung manifestation sa'yo ng kapangyarihan ng ginawa ng Panginoon ay kailangan mong maranasan ngayon, kapatid. Okay? Yung nagsasabi na merong katuturan ng ginawa ni Yesu Kristo, meron talagang kapangyarihan ng kanyang kamatayan, ay magmamanifest, kapatid, sa buhay ng kanyang mga hilira. Yun ang magpapasigla, magpapasaya sa langit na meron pala talagang katuturan ng ginawa ni Kristo. Sapagkat ang kapangyarihan ng ginawa ng Panginoon sa Kristo ay nakikita, nagmamanifest sa buhay ng kanyang mga hilira. Kung walang nakikitang ganon, imagine natin mga kapatid. Ginawa ng lahat ng Lord, all the requirements of our salvation. Natapos niya lahat. And after that, pagkatapos noon, walang lumabas na taong nagtatagumpay. Walang victorious na tao.
Walang nagiging banal. Walang nagiging matuwid. Wala. Ano ibig sabihin? Walang katuturan ang ginawa ng Panginoong Jesucristo. Walang katuturan ang kanyang kamatayan. It is not powerful. But that grace of God is powerful, mga kapatid. Hindi kakapusin ng kapangyarihan para i-transform ang buhay mo at ipresenta sa Panginoon na maluwalhati, banal at kasiyasiya. That grace that you have received is God's power to present you holy and righteous in God's presence. Okay, let us read Romans chapter 6. What shall we say then? Medyo babasahin natin to. Introduction lang to. Next natin pag-aaralan. Kasi mahaba to. Basahin natin. Konting paliwanag and then tatalakayin natin next. Okay, Romans chapter 6, verse 1 to 22. What shall we say then? Shall we go on sinning so that grace may increase? Kasi sabi, grace of God, bayan na ang kasalanan mo. Okay na, malaya ka na. Ang trabaho na yan ay hindi sa pagsunod mo, kundi ang trabaho ng kaligtasan na yan ay dahil sa pagsunod ni Kristo. Siya ang nagbayad sa kasalanan mo. Dahil sa katotohanan na yon, ang sabi nito sa Pablo, ano ngayon ang sasabihin natin? What shall we say then? Shall we go on sinning so that grace may increase? Magpapatuloy pa ba tayo sa pagkakasala? Sapagkat ang kabayaran naman ito ay ang masaganang habag at grasya ng Diyos. Shall we go on sinning para lalo natin makita ang grasya ng Panginoon na habang gumagawa ka ng kasalanan ay kuha naman ang kuha, tanggap naman ang tanggap ang langit dahil ang kaligtasan mo ay dahil sa kanyang awa at habag. By no means. Ayan ang malinaw mga kapatid na sabi ng katotohanan, by no means. Hindi ganun. Hindi ganun ang katotohanan. We died to sin. How can we live in it any longer? Patay ka na sa kasalanan na. Bakit namumuhay ka pa dyan? Nung hindi ka pa Kristiyano, takot na takot kang mga lunya. Hindi ka nangangalunya nung hindi ka pa Kristiyano dahil takot ka sa mga magulang mo. Hindi ka gumagawa ng kapalastugan. Nung hindi ka Kristiyano, nung mag-mature ka at sinabi mong tinanggap ng Panginoon, aba, natutunan mong mga lunya, bakit baligtad yata? You died to sin. Namatay ka na sa kasalanan. How can we live in it any longer? Bakit kala mo patay na, matbuhay. Patay na yan kahapon na. Bakit nakakatayo pa siya? Bakit masaya pa siya? Bakit tumatawa pa siya? Patay na yan ah. Impossible. Ang ibig sabihin nito, impossibility. Listen very carefully. Ang gustong ipahayag dito mga kapatid, imposible! Kung talagang patay ka na sa kasalanan, wala nang makikita dyan. Pastor, ang hirap yata niya. Maintindihan natin mamaya. Or don't you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into His death. Tapos na ito. And then we were therefore buried with Him through baptism into death, in order that, just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life.
Verse 5, verse 5, if we have been united with Him like this in His death, pakinggan natin mabuti ito, we will certainly also be united with Him in His resurrection. Ano ibig sabihin niyan, Pastor? If we have been united with Him in His death, we will certainly also be united with Him in His resurrection. Listen very carefully. Ang pag-asa natin ganito. Pagdating ng araw ng Panginoon, either the two. Kung patay na tayo, at dumating ang araw ng Panginoon, we will be resurrected. Like Jesus Christ. Yan ang una. Listen very carefully. Kung hindi yun ang pag-asa mo, hindi ka Kristiyano. I'm telling you the truth. Kung hindi tumatakbo ang isip mo, ang puso mo, ang kaluluwa mo sa pag-asa na yun, I'm telling you the truth, hindi ka Kristiyano. Pakinggan mong mabuti. Ang pag-asa natin na pangako ng Diyos, our ultimate hope is sa araw ng Panginoon, kung patay ka na, you will be resurrected like Jesus Christ. Kung buhay ka pa, anong mangyayari sa'yo? Kung buhay ka pa, yung sinasabi natin pag-asa natin, Thessalonians, you will be raptured. Okay? Yun ang truth na binasa natin. Yun ang pag-asa mo. So yun ang hinihintay mo. So yun ang nagpapatakbo ng kasiglahan mo, ng pag-asa mo, ng kaligayahan mo, ng kumpiyansa mo, yung mga pangako ng Diyos. Bakit ano bang nagpapatakbo ng buhay mo ngayon? Saan ba nanggagaling ang kaligayahan mo? May pera ka? May trabaho maganda? Lamang ka sa iba? Yan ba ang kaligayahan mo? No. Kapatid, hindi yun ang kaligayahan at hindi yun ang pag-asa ng tunay na Kristiyano. And I'm telling you the truth. Kaya ka nananatiling matatag bilang mananampalataya, kapatid, ay dahil umaasa ka ng matimyas sa pangako ng Diyos na yun ang kakamtin mo sa araw ng Panginoon. Either you will be resurrected or you will be raptured at makakaharap mo na ng mukhaan ang Panginoong Jesucristo at dadalhin ka niya sa kanyang kaluwalhatian. Yun ang pag-asa natin. Now, kung yun ang pag-asa mo, kapatid, kung yun ang future mo, ito ang sinasabi ng katotohanan. Kung yun ang hinihintay mo, ang sinasabi ng katotohanan, if, ano yung if sa Tagalog? Ano yung if? Kung yun ang pag-asa mo, basahin mo to. If we have been united with Him, kung kaisa tayo, kapareho tayo, if we have been united with Him like this in His death. Sandali, ano daw ang kamatayan ni Kristo? Ano daw ang meaning ng kamatayan ni Kristo? God made Him to be sin for us. Ang kamatayan ni Kristo ay bilang kasalanan. So ang kamatayan ni Kristo ay kamatayan ng kasalanan. Pakinggan natin mabuti. Kailangan natin makuha to. Ang kamatayan ni Kristo ay kamatayan ng kasalanan. God made Him who have no sin to be
sin for us, so that through His death, we who are sinners might become the righteousness of God. If we die like the death of Jesus Christ, ano daw ang kamatayan na yun? Kamatayan ng kasalanan. Kaya pinagdidikdikan ni Apostol Pablo, sandali, ba't nakakatayo pa yan? Yung kasalanan na yan. Di ba patay na yan? Ba't masayang-masaya pa yan? Gumagawa ng kasalanan. Di ba patay na ang kasalanan na yan? Kaya sinasabi ng verse 5, if we have been united with Him like this in His death, huwag mong hayaan ng kalaban na makuha yung kaunawaan na to, we will certainly also be united with Him in His resurrection. Ano ibig sabihin, kapatid? You will take note of this. This is an important truth para magkaroon ka ng tunay na pag-asa. Take note of this. You will become like Christ in His resurrection if you are overcoming like Christ in your present life. Okay? Tigilan natin yung pag-iisip na pastor na pastor ka pa naman. Pastor daw yung ligtas daw, pastor na pastor. Pero sumisiping sa hindi niya asawa eh. Pastor daw yung nagtuturo eh. Tapos sasabihin ni Pastor Doy, ligtas pa naman ako ah. Binayaran ng Diyos ng Panginoong Kristo ang lahat ng kasalanan ko. O ano kung sumiping ako sa hindi ko asawa? O ano magkasala ako? Bayad na ang kasalanan ko. Tigilan natin yung ganong kaisipan, kapatid. Saan ka pupunta pag ganon ang kaisipan mo? Saan ka pupunta? Sa impyerno ka pupunta. I'm telling you the truth. Huwag nating isipin na ganon-ganon nyo. We will become like Christ in the future, like the resurrection of Christ. If we are overcoming in this life, in this present life. Yun ang sinasabi ng katotohanan. Saan mo mababasa ang sinasabi ng iba na pwede kang magkasala paulit-ulit, mabait naman ang Lord. Walang nakasulat na gano'n. Okay? The truth is being distorted, mga kapatid. Saan ka nakabasa ng, kung kailan ko lang gustong pansinin ng Lord, bakit ba? Kung kailan ko lang gustong pumunta sa pagtitipon, bakit ba? Sino ba sila sa akin? Bakit ba? Alam ko yung relationship ko sa Panginoon. Kami nagkakaintindihan. Kami dalawa ng Panginoon. Wala akong pakalam sa sasabihin nila. Basta, kung kailan ko gusto, doon ako pupunta sa pagtitipon. Saan nakasulat yun? I'm telling you the truth, my dear brethren. Kung inaasahan mo ang isang maluwalhating buhay sa future, kung gusto mo na sa future ay resurrected ka, or even raptured ka, tandaan mo, merong sinasabi ang banal na kasulatan at maraming sinasabi ang banal na kasulatan na magiging kagaya ka ng Panginoong Kristo sa kanyang muling pagkabuhay kung
kagaya ka rin yung nanagumpay o nananagumpay sa iyong pangkasalukuyang buhay, kapatid. Yun ang sinasabi. If we have been united with Him like this in His death, we will certainly also be united with Him in His resurrection. Your future is nakasalalay doon sa unang word, if. Okay? Eh di, Pastor, ano pala tayo? By works pala tayo. Wait. There's still more. Pakinggang mabuti. We are not by works. Pakinggang mabuti. Verse 4. For we know that our old self was crucified with Him, so that the body of sin might be done away with. The body of sin might be done away with. Ano ibig sabihin done away with, Pastor? Wala na! Tapos na! Thing of the past! Hindi na nakikita. Done away with. That we should no longer be slaves to sin. 7, because anyone who has died has been freed from sin. Okay? Patay na yung kasalanan sa'yo, malaya ka na. Patay na yung umaalipin sa'yo, malaya ka na. Wala nang tanikala na gumagapo sa'yo. Wala nang rehas na humahad lang sa'yo. Tinanggal ng lahat. Inalis na ng Panginoon. And then 8, now if we died with Christ, again, if we died with Christ, we believe that we will also live with Him. 9, for we know that since Christ was raised from the dead, He cannot die again. Death no longer has mastery over Him. 10, the death He died to sin. Yun ang sinasabi natin kanina. Tapos na. Tinapos na niya ang dominion o paghahari o pang-aalitin ng kasalanan sa kanyang mga hinirang. Once for all. He died to sin once for all. Tapos na yun. Never to be repeated. Never to be replaced. Tapos na. But the life He lives to God. In the same way, okay, sinabi niya, in the same way, okay, merong nangyari dito. Merong nakita sa Panginoon Kristo. Namatay siya sa kasalanan at ngayon namatay siya para sa ating kasalanan, hindi sa kasalanan niya, para sa ating kasalanan at ngayon namumuhay na sa glory kasama ang Diyos Ama. Yun ang nangyari, ang sabi ni Apostol Pablo, kung ano yung nakita natin na yun kay Yesu Kristo, in the same way, kapareho nun, so we will be conformed by that, kapareho nun, in the same way, yun din ang makikita sa atin, mangyayari sa atin. In the same way, count yourselves dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. Therefore, do not let sin reign in your mortal body so that you obey its evil desires. Do not offer the parts of your body to sin as instrument of wickedness, but rather offer yourselves to God as those who have been brought from death to life, and offer the parts of your body to Him as instruments of righteousness. And we will close with this verse. Yung susunod. Nilakihan mo ba yan, Midel? Yan, verse 14.
Verse 14. Gusto kong maglinger sa atin itong verse na ito, mga kapatid. Okay? Dati, alipin ka ng kasalanan nung wala kang relationship sa Panginoon. Tandaan mo to, yun ka dati. Yun ka dati. Dati yun. Pero ito ka na ngayon. Kapatid, ito ka na ngayon. 14. For sin shall not be your master because you are not under the law but under grace. Okay. Okay. Pakinggan mabuti. Sabi diyan ng katotohanan, sin shall not be your master. Merong isang statement. Sabi doon, hindi ka na alipin ng kasalanan. No longer. Listen very carefully. Hindi ka na alipin ng kasalanan. Ganun ba, Pastor? Hindi na pala ako alipin ng kasalanan. Pero pinaliwanag niya bakit. Bakit ka hindi na alipin ng kasalanan? Sin shall not be your master. Pinaliwanag niya, dinugtungan niya ng because. Ano yung because sa Tagalog? Dahil hindi ka na alipin ng kasalanan, pinaliwanag niya bakit? Dahil hindi ka na nakapaluhog sa ano yung law sa Tagalog? Batas, kundi nakapasok ka na sa okay. Unawain natin mabuti ito mga kapatid. Sin shall not be your master because you are not under the law but under grace. Ano ibig sabihin ng Pastor? Di ba ang punteriya nga natin, Pastor, ay sumunod sa law? Bakit? Di ba dapat sinusunod ang law? Bakit sinabi dyan, hindi na ako alipin ng kasalanan dahil hindi na ako, ano yung under? Sa Tagalog? Ha? Hindi na ako nakapaloob sa batas. Dahil nakapaloob na ako sa grace. Okay, ito ang explanation mga kapatid. Sa ating mga mananampalataya, sa ating mga tumanggap ng grasya ng Diyos, listen very carefully. Ano ang nadagdag sa iyo, kapatid? Nung dumating sa iyo ang grasya ng Diyos, ano ang nadagdag sa iyo? Dati, natural man ka. Pinag-aaralan natin malinaw yan. Ang natural man, merong dalawang component. Ano yun? Body and soul. Nasaan yung spirit? Anong sabi ng Biblia sa spirit? Patay. We are dead. Our spirit is dead because of sin. Okay? Nung nasa law ka pa at iniisip mo na ang iyong ruta papunta sa Diyos, being natural man, na mayabang sa harapan ng Lord, na gustong kumbinsihin ng Lord, na gusto siyang pakitaan na magaling ka, na kaya mong sumunod, gagamitin mo yung law, paimbabaw at sasabihin mo, bakit? Sumusunod naman ako. Matthew chapter 7, Lord, Lord, did I not do this and do that? Ginawa ko yan. Pinagagawa ko, Lord. Yun ang natural man. He is boasting about his obedience in the law. As if nakukumbinsin niya ang Diyos na ang pagsunod niya ay magsasabi sa harapan ng Lord, o nga Lord, sige na nga. Okay na, sumusunod niya, okay na.
If you are under the law and you are natural man, this is very good. Huwag mo ipapagyabang yung ginagawa mo o pagsunod mo sa batas. Dahil, sinasabi ng Isaiah is, lahat ng, hindi lang gawa, ang sinasabi ng Isaiah is, ang iyong mabubuting gawa. Kasi sa paningin natin, mga kapatid, mabuti naman. Nagpasimento ng daan, mabuti pa yan o hindi? Mabuti naman yan. Okay? Nagpasimento ng daan. Eh di maganda na yung access natin papunta sa bahay natin. Mabuti yun. Ang problema, nagkaroon ng karatula. This road is constructed under the name of Pastor Doy. Si Pastor Doy pala nagpagawa niya. Anong motibo mo? Glory to you. Mabuti naman ang ginawa. So sinasabi ng Isaiah, lahat ng mabuting ginawa sa harapan ng Diyos ay maruming basahan lamang. Hindi porque gumagawa ka ng mabuti, hindi kasalanan ng tingin ng Lord. Tandaan mo ang ibig sabihin ng kasalanan. Anything, anumang bagay na ginagawa mo na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, na sala sa kanyang kalooban, ang tawag doon ay kasalanan. Kahit na sa mata mo at sa mata ng madlang people, mabuti ang ginagawa mo. Okay? Nung natural man ka, kapatid, gumagawa ka ng bagay at pinagmamalaki mo yun, kinukumbinsi mo ang madlang people, maging ang Diyos, kinukumbinsi mo na sapat ang ginagawa mo para tanggapin Kanya sa sangkalangitan. Ang hindi mo naiintindihan, naaalipin ka ng ganitong pangangatwiran mo. Kaya ayaw mong tanggapin si Kristo. Dahil ang tingin mo sa sarili mo, bakit? Ano bang kasalanan ko? Hindi naman ako mamamatay tao. Hindi naman ako nagnanakaw. You will miss salvation like the Pharisees na ang tingin sa sarili nila ay righteous, na sapat ang ginagawa para sa Diyos. Okay, yun ang natural man. Kapatid, nung tinanggap mo ang grasya ng Diyos, naging ilang component ka. Naging ilan ang component ng iyong pagkatao. 3, body, soul, and the newly born, regenerated spirit. At ang pangako ng Diyos, sabi ni Jesus Christ, pag alis ko, isesend ko sa inyo ang banal na Espiritu na magtuturo sa iyo, magpapaunawa sa iyo ng ilang mga bagay daw, ng lahat ng kailangan mo para sa aking kaluwalhatian. Okay? You are now under the grace of God. Now, if you are under the grace of God, you have the Holy Spirit taking His sovereign or supreme seat in your life. Hindi na yung sinful nature mo ang umiiral, bagamat nakikipaglaban ang sinful nature mo, but ang supreme leader ng buhay mo ngayon is the Holy Spirit na nakapangyayari kung ano ang gustong makita ng sangkalangitan ng Diyos sa iyo. Okay? Hindi ikaw, kundi ang grasyang tinanggap mo sa Diyos. Dahil doon, hindi na nakapangyayari ang sinful flesh or sinful nature. Namamayani na ang Holy Spirit. Nagiging makatotohanan sa iyo, kapatid, na ang grasya ng Diyos ang nagiging dahilan
kung bakit nakahulagpos ka na sa pagkakasala. Kung nananatili ka sa natural man mo, nang pinangangalandakan mo ay ang batas at ang pagsunod mo sa batas, kapatid, ang sinasabi ng kasulatan ay idinagdag ang batas para makita mo ang iyong kasalanan. But the law has no power. Imagine that. Has no power para baguhin ang kalahat-lahatan sa iyo. Maaring gumagawa ang kamay na ito, maaring lumalakad ang paa na ito, but the soul, kapatid, ay hindi nag-uugnay sa kung ano ang gusto ng Diyos sa buhay. Okay? Ang soul, ang hinihiling ng soul, ang hinahangat ng soul ay self-glory. Hindi ang glory ng Diyos. Kaya bagamat siya ay gumagawa ng mabuti, kasalanan pa rin ang tingin ng langit. Kung ang ruta mo ay ang batas, kapatid, ang sabi diyan, sin will be your master. Tanggalin natin to. Tanggalin natin tong grace. For sin, kung wala yung grace, will be your master because you are under the law. Okay? Bakit nangyari na hindi ka na under ng sin? Because you are now under the grace of God. Okay? Nagtatagumpay ka ngayon, kapatid. At hindi pwedeng hindi ka magtagumpay dahil tinanggap mo na ang grasya ng Diyos. Ibig sabihin, meron kang banal na espiritu na malakas, very powerful, na magsosolve ng problema mo sa pakikipaglaban sa kasalanan. Sin shall not be your master anymore because you are under the grace of God. You have now power to deal with sin or sinful nature na dating alipin ka. Okay? So kapatid, pag sinabi mong Kristiyano ka, pag sinabi mo anak ka ng Diyos, pag sinabi mong hinirang ka ng Diyos, pag sinabi mong pinili ka ng Diyos, diyan po, meron kang banal na espiritu sa buhay mo. At hindi papayag ang banal na espiritu sa buhay mo na hindi siya ang masusunod. Ang gusto ng banal na espiritu ang tinanggap mo, eradicate sin. Yan ang gusto ng banal na espiritu. Hindi siya papayag na mangyayaring nasusunod ang laman. No. Hindi kailanman. Because sin shall not be your master. Because you are not under the law, but you are under the grace of God. Purihin po natin siya. Palakpakan po natin. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah.